bago tayo magsimula, ano nga uli yung napag-aralan natin nung nakaraan nating pagkikita? Hinihiling nila Rosa? Ang sir, patungkol po sa mailing kwento. Mailing kwento ba? Tama ba? Sumasang-ayon ba, Aisen? Sir, Ano yun? katay. Tama. Ang napag-aralan natin ng nakaraan ay ang tangkat ay ko. Ngayon, magpapalik-aral tayo gamit ang gawain na tinatawag na hinto ng kaalaman. Wow! Oh, we can catch it. Wow! Alam ba yun ako eh? Ngayon ang panuto ay susubukan natin buksan ang pinto ng kaalaman upang tayo ay makadaan sa panibagong nating aralin. Kinakailangan lang muna natin na sagutan ang mga tanong upang makuha ang mga susi sa mga kandado sa ating pinto ng kaalaman. Yes, amen. Unang tanong, sinang nais sumagot? Yes? Binibining Mercado? Basahin muna, Jen. Tama, ang Haiko ay nasa 17 pantig ang sukat. Sunod na tanong. Wait, tama. Ilan ang kabuuang pantig sa isang bansa? 31, sir. Sumasang-ayon ka ba? Yes. Yes, tama. Ang tangka ay nasa 11 na sa sita. Sa ikatlong tanong, yes. Ibining Lailani. Ano kayo yung pagsasabi ko? Ako sa inyo pagsasabi ay pag-ibig, kalikasan, at pag-ibig. Emosyon. Sumasang-ayon ka ba? Yes. Yes. Ang Haiko ay base sa nakaraan nating talakayan, ang Haiko ay dalawa lamang ang pinapaksa nito. Kalikasan at malisip. Hindi sa kasalukuyan kasi. Sa ikapat na tanong, yes, Wala ang ngayon. Bilang anyo ng kahit-kahit. Sir, sa Japan. tama. Japan. Gusto ang panitikang tangka at Haiko noong pananakop ng mga Hapones sa bansa. So nagmula sa bansang Japan. Ay mahusay at naalala niyo pa ang ating nakaraang talakayan. Dahil nabuksan na natin ang pinto ng kaalaman, ay masasabi ko na handa na kayo sa ating bagong aralin. Narito ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Maaaring pakibasa. Yes, Winnie Matias. Ang mga mahalagang evento at pagkakataga sa mga magitan ng pagsulit at kapatagawa ng sariling tula ang tanaga na taglay ang mga elemento nito. Mapahahalaghan ang
ito ang magsisilbing gabay natin sa pag-unawa sa ating bagong aralin. Sa pagsisimula ng ating aralin, Huwag pala kayo doon sa inyo. sa pagsisimula ng ating aralin, simulan natin ito sa isang gawain na makapapasigla sa ating isipan na tinatawag na buo sigaw. Narito ang panuto. Panuto. Nakabasya. Makinig ng mabuti at aming babasahin ng Romulo. Gawain, buo sigaw, panuto. Pumili ng flashcard mula sa mesa. So, may mga mag-aaral na pupunta sa harap at pipili ng mga nakadapang flashcard dito sa mesa at bubuuin nila ito. Pagkatapos mabuo ay kanila itong isisigaw ang salitang nabuo. At may 10 segundo lamang para buuin ang mga salita. Pagkatapos ay ilalagay ito sa nakahandang pocket chart. Maliwanag? Yes! Ngayon, simulan na natin. May 4 na mag-aaral ang pupunta sa harap. Sir, volunteer. Maaaring pumalito na sa harap yung 4. Ma'am, sino? Sunod na salita ay ng letra. So, yun ang mag-aaral. Pwede ba maulit sa akin? Pwede pa pag-umuli sunod na sir. Slowa! Alvin na Alvin. Sino ba? Sa ikatlo, may 5 letra. Sir, ulit mo kasi hindi na po na sa kanila. Ikaw ay isang palamara, Dailani. Sabi mo, pupunta ka. Taxi. 5, 4, 3, 2, 1.
Engaging. May malapit na, may natitira na mga kalimang letra. Lima! Kaunti na lamang sa daw natalo sa ikapitong letra na may amin na letra. Sige, madadala din. Magaling! Napakahusay ni sir. Ay mahusay ang inyong pagsasayos ng mga letra. At ito ang mga nabuo nating mga salita at ilan sa mga ito ay ating tatalakayin mamaya at kabilang sa mga elemento ng tula na ating tatalakayin. Ang ating aralin ngayon ay ang tulang tanaga at mga elemento nito. Estilo. Ano nga ba ang tanaga? Marahil ay ngayon niyo lamang ba marinig ang salitang tanaga? Yes, sir. Hindi siguro dahil marahil ay sa mga nakaraang baitang ay napag-usapan na ng ito, nakahapyawan na ng inyong mga guro. Yes, sir. Yes po. Ngayon natin ang tuklasin kung ano nga ba ang tanaga. Maaari bang pakibasa ang kahulugan ng tanaga? Binibining, gawat. Ay, la. Alvin 4. GG5. Ayon kina Juan de Luceda at Pedro Sanlumar, ang tanaga ay isang uri ng tulang na napakataas sa anyo at mananaman. Ang tanaga ay malaya sa paksa, ngunit tradisyonal ito kumatalakay sa mga temang makabuluhan tulad ng buhay, pag-ibig, kalikasan at moral na anak. Okay, mahusay, salamat. Ang tanaga, sabi dito ay husbong lalo ng panahon ng mga Hunes. Bagamat ang tanaga ay meron na noong mga naunang panahon tulad ng panahon ng mga katutubo. Doon nagmula ang tanaga. Ngunit
Tsaka lamang ito musbong nung dumating ang mga Hapones, nung panahon ng mga Hapones. Tsaka lang ito sumikol at naging sikat, kasama ang Tanka at Taino. Ayon kinawan kay Rosetta at Pedro Salmora, ang Tanaka ay isang uri ng tulang napakataas na anyo at nilalaman. May idea ba kayo kung bakit sinabing ang tula ay napakataas sa anyo at nilalaman? May opinion ba kayo kung bakit sinabi nila Juan de Rosetta at Pedro Salmora? Ay maraming salamat. Kaya sinabi ng tulang Tanaka ay napakataas sa anyo at nilalaman sapagkat hindi lamang ito basta tula, kundi naglalaman ito ng mga mensahe, malalalim na mga aral. Ganun. At ang Tanaka ay malaya sa paksa. Malaya kang pumili kung anong gusto mong tukuyin o iparating, maging paksa sa iyong gagawing Tanaka. Ngunit sa mga ang tradisyonal na Tanaka ay tumatalakay lamang sa buhay, pag-ibig, kalikasan at moral na aral. Maaari bang pakibasa ang dagdag informasyon tungkol sa Tanaka? Hindi may merkado? May dito lang Pilipino na binubuo ng 4 na taludtod at may 7 panty bawat taludtod. Ngunit higit pa sa pagiging maikli, ang Tanaka ay mayaman sa salitaga, sukat o umahan ng mga elemento. Maraming salamat. Sabi ang tulang Tanaka ay maikli, maikling tulang Pilipino. Ngunit higit sa pagiging maikli, ang Tanaka ay mayaman sa mga elemento tulad ng Tanaka, sukat, tugma at iba pang mga elemento. Ngayon ay ating nang tuklasin ang mga elemento ng Tanaka. Ating papakahulugan ang mga elemento ng Tanaka gamit ang aking inihandang gawain na pinamagatang kahon hulugan. Narito ang panuto. Kaya ang panuto sa kahon kahulugan ay may 2 mag-aaral na pupunta sa harap at pipili dito sa kahon at ang mapipili ay kanilang babasahin at ididikit sa tabi ng mga elementong dito kung sino ang may kahulugan. Maliwanag ba? Yes, sir! Ay maliwanag na ating nang simulan. Sino ang gustong mauna para pumili at may 2? Pwede mo isa lang Bilang ang panty. Bilang ang panty sa bawat taludtod. Yes, Tema. Save the best. So, sangayon ba kayo sa naging sagot? Yes! Ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat taludtod. At sa Tanaka, ilan sa tingin nyo ang sukat dito sa bawat taludtod? Tanaka. Yes, binibini. Yes, sa May itong panty mo sa bawat again, pakiulit. ano ba dalawang Ilang ba? ilang kasi? Ano ba itong panty sa bawat taludtod? Pinaulit na. Pinaulit na. Okay, mahusay. Maraming salamat. Ang tulang Tanaka ay may 7 pantig sa bawat taludtod.
Mamaya ating susuriin ang isang halimbawa ng tanaga, kaya makinig at pagtunan ng mabuti. Sino ang gustong sumunod na bunod? Di ba yan? Siguro Mamaya ako. Ay, mahas ka pa nila. Bakit? Walang talikhan ka. Talikhan ka. Sash. Wow, Alvin. Sumasang-ayon ba kayo sa naging kasagutan? Yes, sir! Tama. Ang mensahe ay pangunahing kaisipan at nais parating ng tula. Mahalaga ito sa isang tula sapagkat dito natin makikita yung aral na nais parating ng isang tulang tanaga. Ay sunod, sino ang gusto? Isa mo ka no, pageant. Paraan ng makata sa pagkalahan ng mga isa. Estilo. Istiga? Matakot ka. Eh tama, mahusay. Ang estilo ay paraan ng makata sa paglalahad ng kanyang isipan. Ang halimbawa nito, alam niyo ba kung ano ang halimbawa ng estilo? Ang halimbawa ng estilo sa isang tanaga ay, halimbawa ang makata o sumulat ng tanaga ay masyadong malalim o ang estilo na kanyang ginamit ay tradisyonal. Sino ang gusto sumunod na bukunod? Alvin, sir! Sir, tawagin mo daw si Alvin. Kayo mga. Jonathan. Berani ako sa loob ng aking kapakawanin ng tala. Lon. Tinana. Ano ba Jake Wapit? Jake Pawat si Sarong? Tinulo. Enehan. Sanggyo. Uy, sila ba nakabayad sa sanggyo niya? Nakabayad ako yan? Ay sumasang-ayon na kayo sa naging kasagutan? Yes! Ay, sorry. Mahusay. Ang trono ay damdamin mo sa lobby na pinapangiwatig ng tula. Halimbawa nito ay ang makataba o ang persona ay nagbibigay payo ang kanyang layunin sa isang tula na kanyang ginawa. Yun ang halimbawa. Alvin. Ikaw. Bakit ito siya, sir? Tawagin niya. Ay! Sir, tawagin mo si Alvin. Sir, Alvin daw. Ha? Si Alvin. Sir. Dalawa na lang. Sir, si Alvin. Ay, Miss De La Rosa.
Tanaga. Naintindihan ba? Ngayon ay ating gagamitin ang mga elementong ito sa pagsusulit ng isang tanaga. Ang tanaga natin susuriin ay pinamagatang Sipag! Mali bang pakibasa? Sipag, magsinghay ng mabuti. Magsikhay ng mabuti sa araw o gabi. Hindi mamululugi. Hindi mamululugi. Mabuhay na hari. Ulitin. Perfect. Sipag. Magsinghay ng mabuti. Sipag. Magsinghay ng mabuti. Sa araw man o gabi. Hindi mamululugi. Mabubuhay na hari. Ay magandang nakatalo. At tignan kung saan sa tanaga makikita ang sukat at kung ilan ang sukat. Ang sukat dito ay 7 lang yun, Grace. Even yung tumahin is mabuti gabi, mabuti na hari. Kalitan. Sumasama ba kayo? Yes, sir! Mahusay? Sino ang may alam kung alin talinhaga ginamit sa tanagang sipag? Yes, hindi binigawat. Magbubuhay na hari at magsikhay, sir. Maraming salamat. Tama. Ang mabubuhay na hari ay hindi literal ang kanyang kahulugan na mabuhay bilang hari, kundi may Kasayanan. Tama? Hindi na po problema sa pera. Sagana ang buhay. Sagana. May dentro pera. Sunod na elemento ang persona. Sino ang makapagbabahagi kung saan makikita ang persona o kung ano ang persona ng sipag, tanagang sipag? Magsasaka. Mahusay, maraming salamat. Ang tanagang sipag ay Ay, magsikhay. What is magsikhay? ang tanagang sipag ay oo, maaaring ang nagsulat nito, ang persona nito ay maaaring magsasaka na nagbibigay payo dahil sinabi magsikay ng mabuti sa araw at gabi. Hindi o maaaring isa rin magulang na nagbibigay ng payo. Ay, sunod na elemento ay ang mensahe. Sino may alam sa mensahe? Mensahe. Masaya. Tono. Yes. Ibiling na gagawin. Anong mensahe ng Ay, magtrabaho na mabuti para hindi maghirap. pagaling mo na kayo magtulong mo ngayon. Magsikhay mo yung parang kami guys. Ang sikamat dito. Yung persona yung secretary ko na. Ang ipag kasi ako na. Nagbabawa ng vino. Ay, mahusay, maraming salamat. So, narito ang mga elemento ng tulang tanaga na inyo itong gagamitin mamaya sa inyong paglikha ng inyong sarili inyong tanaga. Bilang paglalahat, sagutin natin ang katanungan ito.
Maaari bang pakibasa? Binibining Matias. Ano ang mga mahalagang elemento ng talaga na ating tinalakay? Ano ang kaisipan-aral ng halintulad sa talaga? Pumili ka ng inyong classmate para sumagot. Ginoong Alvin at Ilang favorite? Binibining Pajoan. Ano ako? Ano ang mga Magpili kami ni Ay, yes. ano-ano ang mga mahalagang elemento ng talaga na ating tinalakay? Sukat, tugma, talinghaga, persona, tono, estilo, at mensahe sa iyo. Ano daw? Bawal na pagpilit na. Dapat lang ito. Wala, so wala ba? Sana. Ano ang may sila ko? Sabihin masipag. Sapsagat. Hindi maging masipag ka para maisip ka. Magsit ka ka, magandang panahon. Salamat, mahusay. Maraming salamat. Sir? Ngayon ay tumako na tayo sa ating paglalakad. May hinda akong mga katanungan na inyong narito ang panuto sa ating paglalakad. Balikan muli ang tanagang sipag, sagutin ang mga sumusunod sa inyong sabutang papel. May bibigay akong worksheet sa inyo pang inyong pagsasagutan. At pag nasagutan na ay pipili ako ng ilang mag-aaral na magpapahagi ng kanilang sagot. Ano ang mensahe ng tanaga? Paano ito naugnay sa iyong sariling pananaw, moral, pagpapahalaga, katangian, o karanasan sa buhay? Maaaring gumamit lamang ng isa o hanggang 3 pangungusap bawat sagot. Ito ang worksheet. Ay, wow. Ay, tapos na ba? Yes! Ay, maaaring pakipasa na ang pili ako ng Binibining Fontanilla. Maaaring pakibagi. Okay, maraming salamat. Ngayon ay tumako na tayo sa ating mga gawain sa bahagi ng pagtataya upang supatin ang inyong natutunan ngayon sa ating aralin. Narito ang panuto, maaaring pakibasa. Lahat tayo. Gumawa ng sariling tanaga. Apat na lulod, 7 pati bawat lulod. May ugma, talinhaga, mensahe, tono, estilo, at persona. Suriin ang sarili mong tanaga. Sagutin ang mga tanong. Ano ang sukat at ugma ng iyong tanaga? Ano ang talinhaga ang ginamit mo? Ano ang mensahe ng iyong tanaga? Sino ang persona at anong tono ang ginamit? Anong estilo ang ginamit mo? Tradisyonal ba o makabago? Maraming salamat. Upang sukatin ang inyong natutunan ngayon sa ating aralin, nais kong gawin ninyo ang ating gawain bilang pagtataya. Gumawa ng sarili ninyong tanaga na may 4 na taludtod, 7 pantig bawat taludtod, may tugma, talinhaga at iba pang mga elemento nito. Maaaring simple lamang inyong gagawin. At sa ikalawang bahagi ay suriin ang inyong ginawa mismong tanaga. Narito ang mga katanungan na inyong gagamitin sa inyong pagsusuri. At narito rin ang rubric. Kompleto. Upang makapuntos kayo ng 5, kompleto. Then, sa pangalawang bahagi, malinaw, tama, may lalim ang sagot sa bawat tanong. Okay, mahusay. Bilang takdang aralin,
Narito, tanaga sa araw-araw. Sa iyong notebook o malinis na papel, sumulat ng isa pang tanaga na magpapakita ng mga papalarang Pilipino tulad ng pagsisikap, paggalang, pagmamahal sa pamilya, kababaang loob. Pumili lamang kayo ng inyong gagawing tema dito sa nakalahat. Then, gamitin ang mga elemento ng tanaga na ating natutunan. Ihanda ito sa pagbabagi sa susunod na aralin. Maaaring kayong bumuhit ng simpleng larawan na kumakatawan sa mensahe ng iyong tula. Ang ganda. I like it. Sino nilike mo? Nice one. Naman na, sir. Magsika. Araw. Doon